Pakinggan po natin etong sagot ni Secretary Vince ni NBA Director Melvin Matibag dito po mga kababayan sa mga naging pahayag ni Alan Peter Cayetano at kapatid niyang si Pia Cayetano mga kababayan. So ito i-play po natin. Kasi ito yung interview mga kababayan ni ni NBA Director Melvin Matibag. Appearance po sa Senado, going to it, sir, medyo nagkaroon po ng reaction ang ilang mga senator judges regarding po sa naging pahayag po nyo recently. Ang sinasabi po, sir, parang marites accusation po yung inyong sinasabi at mukhang parang pinag-iinitan nyo raw po ang mga senator judges. Ilan sa kanila? Ano po ang tuwin nyo po rito? Narinig ko na naman yung marites pangalan ng babae yan Parang Petra But anyway, allegation na parang nananakot ba yung sinasabi mo? Alam nyo, mandato ng NBI yung mag-imbestiga. So kung may pumasok sa atin dito na mag-imbestiga tayo, gagawin natin. Ilang bagay yan, nasa mandate natin yan sa Republic Act 10867. By mutuo proprio, pwede yan, or upon a complaint. Maliwanag naman yung sinabi dito ng NBA Director Melvin Matibag na talagang mandato ng NBI na mag-imbestiga at mandato rin ng NBI na ipaalam sa taong bayan kung ano ba yung ginagawa nila mga kababayan na pag-iimbestiga para kahit papaano aware ang mamamayang Pilipino at updated tayo sa ginagawang investigasyon ng NBI patungkol po sa mga nangyayaring problema dito po sa ating bansa na may kinalaman sa kriminalidad, corruption at iba pa. So ngayon ituloy pa natin. Is the direction from the OJ or Ombudsman, gagawin natin yan. Sa pagkakataong ito, may mga pumasok sa ating ebidensya at ay, shoutout kay Ma'am Dolly Babes. Pakisabi kay Tatay Marcos, kay Nanay Emma, mega love shoutout po sa kanila. Tuturing na rin nating reklamo sapagkat maraming nagsasabi na yung PISCO hindi na subject sa auditing and liquidation proceedings. Pag umalala nyo, wala naman akong binanggit na pangalan kung ano yung sinasabi ko. Sinasabi ko lang yung PISCO, kailangan investigan. Kaya nagulat ako na nagkaroon ng reaction na gano'n. Sir, sundutin ko yung... Ayan maliwanag wala naman siyang pinangalanan talaga. Wala naman nga talaga. Mga kababayang pinangalanan, ito pong si NBA Director Melvin Matibag. Nagkataon lang talaga mga kababayan na siguro alam din ni Alan Peter Cayetano yung pagkakamaling ginawa niya noon. Kaya nga ganoon na lang katindi yung reaction ni Alan Peter Cayetano. Kasi nga, mga kababayan, ito para sa akin kung wala namang kasalanan, bakit kailangan mo maging madrama nung araw na yon? Bakit kailangan mong magpaliwanag kung wala ka naman talagang kasalanan? Na para bang ang dating mga kababayan doon sa mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano, kinakabahan siya. Napakiramdam niya, tinatakot siya ni NBA Director Melvin Matibag. Ang tanong nga dito, bakit ka matatakot kung wala ka naman talagang kasalanan? Ibig sabihin, kaya ka nakakaramdam ng takot dahil alam mo sa sarili mong guilty ka talaga. Ni Sir John, Senator Pia Cayetano called your actions possibly contemptible. Your reaction on that, sir? Hindi ko alam ba't saan magagaling yung content tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, it is our mandate. Ibig sabihin ba nito kung tayo nakaharap sa isang proceedings, hindi na nahihitunay yung ating mandato? At unang-una, hindi naman tayo akusado dun sa proceedings na yun. Tama! Yung proceedings na yan ay ako itatayo lamang testigo. At based on the pre-trial order, ako ay testigo not only for the prosecution but also for the defense. So hindi ko po alam saan nanggagaling yung sinabi na tayo ay nananakot or kung ano pa man. Pero sir, direct yung isa pa pong sinasabi, bakit hindi nyo na lang daw po investigahan quietly at kailangan i-announce pa? Ano daw po bang intention? May nagtanong po dinanong sa akin, so kailangan ko po sagutin. Dahil hindi naman natin sasabihin, ang publiko sasabihin, tinatago natin yung mga investigasyon. Ano po? Tama lang yun. Tama lang yung sinabi sa publiko ni NBA Director Melvin Matibag, yung mga nalaman nila. Tama lang yan. Wala naman siya pinangalanan Kasalanan na ni Alan Peter Cayetano yon kung tinamaan siya mga kababayan. Hindi na kasalanan yan ni NBA Director Melvin Matibag. Kasalanan ba ni NBA Director Melvin Matibag na ilabas niya yung nalaman nila? Wala naman siyang binigay na pangalan. Ang may kasalanan niyan yung tinamaan. Kasi baka may ginawa talagang kalokohan. Hindi pa alam. Just like any other investigation na dapat at gustong malaman ng tao, may public interest, kailangan nating sabihin sa tao. Marami po tayong inimbestigahan na
imbued with a huge public interest. Matagal na nga po ito yung katanungan. Katunayan, this is a subject of a Blue Ribbon investigation by Senator Dick Gordon. Siya yung namumuno noon. Ngayon nahinto. Hindi nagkaroon ng Blue Ribbon Committee report. So, siguro may interest yung publiko kaya may nagtatanong sa atin. Ano po? Tama. Sir, kung may, sorry po, last na ma'am, kung may gano'n na pananaw yung isang senator judge, are you ready sir to face that possibility ang ma-contempt bilang kayo ay haharap next week bilang testigo hindi po? Well, ano po ba yung mga rason sa contempt? Dalawang bagay yan, direct saka indirect. Wala naman po akong ginagawa yatang paglabag. At again, ulitin ko, lubos po ang paggalang natin sa Senate Impeachment Court, including its members. Ano po. Sa totoo, nakapagtaka dyan, yung pong mga judges natin, they have to exhibit the impartiality, yung pong called neutrality and impartiality of a judge. Tama. Kaya naman po, naglalabas pala ng ebidensya. Mas nakakatakot nga po parang sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Pero again, ulitin ko, tayo po ay kinuha based on the pre-trial order na testigo para sa prosecution at sa defense. Ano ibig sabihin mo nito? Ang atin pong ilalahad dyan kung ano ang naging pong findings po ng National Bureau of Investigation sa usapin po ng impeachment, particularly on the issue of great threat and inciting to sedition. So, noong 2021, na-dismiss ng Ombudsman yung case against Vince Dizon, Secretary Vince Dizon, about the 2019 Southeast Asian projects. Ano pong, will it affect this case? Well, magkaiba po yun. Alam ko po yan. Kaya nga nagulat ako na binabanggit yung pangalan ni Secretary Vince Dizon dito. Because I have a copy ng joint resolution na naimbestigahan na po dito yung allegation kay Secretary Vince Dizon kung siya dating BCDA na chairman. Ano po? Baka sabihin na naman ng mga DDZ, bakit inabsuelto nyo si Vince Dizon porket nasa administrasyon ni PBBM yan? Take note mga kababayan 2021 pa po yun. At ang presidente ng mga panahon na yon ay si Duterte mga kababayan at ang nasa ombudsman noong mga panahon na yon ay si Martires. So, na-clear na po siya ng isang investigating body which is ang ombudsman. Ah. Kaya rito, mag-iimbestiga rin and we'll do a referral. So, fact-finding po yung gagawin natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung PSCOP na dahil hindi siya nasubmit sa audit. Ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin, this is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PSCOP which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po? Ito para foundation, para pang inano mo rito, yung sa Napolis doon, mga foundation yan. Ganyan po yan eh. Yan po yung ating iimbestigahan yan. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation and audit. Ano po ba yung audit natin? Narinig natin yung mga binayad po sa mga officials, yung mga uniform na binili, yung pong pagkain na sinasabi dyan, chicken longganisa raw, tapos may allegation na kikiam. Magtatanong po tayo ng mga ganun. Alam niyo natin. Kaya po tayo nagpa-fact-finding. Tsaka mga kababayan, eto take note. Naniniwala ba kayo na uubos ng 55 million? Yung tower na may kaldero mga kababayan? Yung cauldron? Naniniwala ba kayo uubos ng 55 million yun? Eto kayo, tatanungin ko kayo, comment below mga kababayan. Naniniwala ba kayo na 55 million yung halaga ng cauldron? Na ang katuwiran ni Alan Peter Cayetano, di bali na daw mahal. Basta worth it daw mga kababayan at priceless daw para sa kanya. Naniniwala ba kayo 55 million yung inubos nun? Design pa lang. 4 million na mahigit. Para sa akin nga, katunayan, hindi nga dapat na nagagalit yung Ito yan wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan. Naniniwala ba kayo 55 million yan? Yan. 55 million. Yung design mga kababayan, 4 million na. Ba kung gaano katindi yan? Tapos ang katuwiran ni Alan Peter Cayetano, ano daw yan, di bali ng priceless mga kababayan. Basta ang mahalaga daw, worth it. Di bali na daw pong expensive, mahal, magastos. Basta worth it daw mga kababayan. Yun ang sagot ni Alan Peter Cayetano. Kasi nga sabi dito, kung titingnan nyo mga kababayan, yan. Sabi dito, investigator are also examining allegation that a private contractor received approximately 10 billion through congressional insertion without the project undergoing a public bidding process mga kababayan. Tsaka kung titingnan nyo, ito na nga lang, dito na lang tayo mag-focus. Dito sa cauldron na ito mga kababayan.
55 million yung halaga. Design pa lang 4 million na. Hindi wala ko yung aabot ng ganyang kalakihan. Kaya dapat talaga imbestigahan yan. Yung mga malalagay sa investigation. Kasi fact-finding, this is the opportunity na ipaliwanag at masagot. At kaya natin pinapaalam sa publiko dahil gusto natin ng publiko magkaroon ng kaalaman sa pangyayari. Tama. Para hindi nagkakaroon ng speculation at pagbibintang. Ay, yun pa. Ito pa mga kababayan ha. Tama itong sinabi ni Fernando Dionog. Take note ha, yung 10 billion na tinutukoy na yon, unliquidated pa mga kababayan. Sa tinatanong is yung tungkol sa timing. Bakit po napunta tayo ngayon sa investigation? Ano po ba yung mga naging din yung timing? Is this a coincidence po ba? Ano pong ibig sabihin ng timing? Ibig sabihin po ba kahit meron na tayo mga dokumento at ebidensya para mag-imbestiga ng krimen, teka muna, mukhang mali ata yung timing. Hindi po ba't pag pumasok yung investigation ng krimen, kaagad-agad dapat nating aksyonan? Tama! Direk, isa pa po kasing sinasabi para daw parang intimidation daw po ito, parang hindi kayo matanong ng tough questions po sa pagharap ni Senate. They can ask any question. Kasi po, nandun po sila. Bakit ka atras? Kayo na nga nagsabi, sila na yung nagsasabi dyan. Narinig ko si Senator Robin Padilla, nung sabi niya, di ba po ba pag may kaso, kailangan harapin natin? Tama ba? Oh, tama! O, tapos, sinasabi naman ng ibang senador, ano ba yung threat? Conditional ba yan o absolute? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Parang yung sinabi po din nila Senator Alan Peter Cayetano, kung wala namang namatay, edi wala palang krimen. Kung wala palang ginawang pangungurakot, hindi ka dapat matakot. Tama! Kung meron Ano? ka, dapat itago. Hindi po ba? So for clarification po, kahit anong tanong na iba doon Ano? Tama ba? Sapul ba? Alam nyo mga kababayan, ganito lang yan. Kung wala ka talagang ginawang pangungurakot, bakit ka kakabahan? Bakit mo mararamdaman na, ano tawag dito? Ginigipit ka. Bakit mo mararamdaman na tinatakot ka? Kung wala ka naman talagang ginawa. Di ba mga kababayan? Pag alam mo sa sarili mong inosente ka, dapat taas noo ka na ipagmalaking inosente ka. At hindi ka makakaramdam ng takot. Pero dito sa ginawa ni na Alan Peter Cayetano, ni na Pia Cayetano na may pahingal-hingal pa, dito makikita natin mga kababayan na talagang mukhang parang guilty eh. Ito ay may personal opinion, tingin ko lang. sa inyo sa bahay. Kahit ano po, kahit anong gusto nilang itanong, yan po ay proseso. Siyempre, may sinusundan po yung mga abogado. At as long as it will not compromise naman yung aking rights at hindi naman tayo dapat siguro bastusin doon, dapat naman po maghalang na pagtatanong. Ganon din po yung gagawin nila dito. Again, ipapaliwanag ko. Pag nagpadala po tayo ng subpoena, hindi ibig sabihin, suspect ka na kagad eh. Baka hinihingi ng NBI ang tulong mo para magkaroon ng kaliwanagan sa isang usapin. So sir, kahit na absuelto ng Secretary Vince Dizon, possible na ipasagpina pa rin siya ng NBI para mahingan ng tulong. Kagaya po na binabanggit niyo, hindi siya totally off the hook na? Paano po? Well, teka muna, loaded yung question mo na hindi siya off the hook na eh. dahil At sa- pinagsama-sama mo kasi inabsuelto, yung tanong mo oo. eh. Inabsuelto siya. So kung ang issue yung usapin tungkol sa kanya, doon sa infrastructure, meron na ng sagot. Sabi ko nga, may kopya na tayo galing dito sa Ombudsman. Okay, ngayon, kung kinakailangan patawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay linaw siya doon sa ating inimbestigahan. Kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagbigay ng liwanag, ating tatawagin. Oh! For the public, ano bang difference ang work ng PhilGov at saka ng BCDA? Yung sa PCDA, ito yung construction ng sports complex at mga dominary. Yung sa PhilGov, at tinitingnan natin dyan, yung mga ginawa, uniforme, yung sa officiating, yung mga allowance sa mga atleta, pagkain ng atleta, yung mga travel tickets. Yan, kasama yan kasi may mga sinasabi rito, yung may mga travel agency na mga hindi pa nabayaran. May mga allegation pong gano'n. Hindi ko sinasabing hindi binayaran, ha? Sabi ko may allegation. O yung kaldero, hindi ko alam. Tatanong natin yan kung kanino ba talaga yan. Kasama ba sa BCDA yan o sa PhilGov ba yan? Kaya po tayo may fact-finding. Sir, may timeline na ba? Tsaka ang pinakamaganda dito mga kababayan, dapat imbestigahan na lahat. Imbestigahan itong patungkol dito sa anomalya na nangyari dito sa sport complex na ito mga kababayan dyan sa Clark, mga kababayan sa May Tarlac. At dapat maimbestigahan na rin, tapusin na rin yung sa flood control para na sa ganun mga kababayan isang bagsakan na lahat, makulong na yung mga sangkot dyan. Kung kailan kayo magpapatawag ng mga resource person for that, yung mga dating opisyalis ng PhilGov at ng BCDA? We're coming up with a list para sunod-sunod na kung sino ipapatawag. Baka sabihin sa timing na naman. Pero nang sinimulan natin investigation, we will be putting up dito ang Public Corruption Bureau. Kasama natin mag-iimbestiga dito ang Financial Investigation Unit at ang Special Action Unit na mag-iimbestiga dito. Kasi clarification lang po. The fact na nagkakaroon po tayo ng investigation, meaning sa ibang pagkakala, wala po nakang-file na case po regarding po sa... Wala pa pong paglilinaw as to the PhilGov. Ang sabi ko nga, may pondo ng gobyerno na pumasok dyan. Ano ang tanong? Pag may pondo ng gobyerno pumasok, hindi ba dapat isubject sa audit ng
Commission on Audit. Hindi ba? Tama. Ano pa ba? Yung mga titingnan natin, may mga pumasok na donasyon, may pumasok na mga donasyon ng mga sports equipment, mga in-kind, may mga nagbigay ng donasyon na pumasok. There are allegations na mga may pondo nang galing sa confidential funds. So titingnan po natin lahat yan. Sir, nabanggit ko kanina sir na ang Facebook po ay NGO. It's an NGO. Hindi po siya government entity. Ano po ang difference po sir kung meron lang? Malaking diferensya niya kasi yung government entity, sila yung nagpapatupad. Pag NGO siya, siyempre parang private yan. But ang nangyayari dito, yung Peace Corps, kumbaga sila yung nagpatakbo. Sila yung nag-operational ng SEA Games eh. Diba dito, sapul na sapul si Cayetano, mga kababayan. At yun yung titingnan nga natin. Kaya pala pumutak agad, mga kababayan, kasi siya pala yung nangitlog. Yung interrelationship ng public officials na nasa Peace Corps at yun na kung ano yung pwesto ng public officials. Sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, paano daw po ang election ni kanya magiging speaker, kung nung time na hindi daw po sa congressman at parang Noong 2019, siya ay Secretary of Department of Foreign Affairs, hindi po ba? Yung sinasabi nating insertion, kung alam ko yung gusto nyong balikan, for the budget of 2020 yan, nung siya na yung speaker. So yun na, para alam na niya, kasi mas maganda naman nga, pag inimbitahan siya, di pumunta siya para sagutin niya yung mga allegation sa kanya. Tama. And again, I will tell you this, wala tayong pananakot dito. I mean, all of you here, if we are doing our mandate, nagsasagot tayo ng investigasyon, sabi pala na mag-iimbestiga, bakit naman ang reaksyon mo kagad ay nananakot ka? At para hindi matanong na mabibigat ng tanong, titingnan po natin sa Martes. Lahat ng gusto nilang itanong, sa abot na aking makakaya, ay atin pong sasagutin yan. Sir, is that allowed yung public official na ano po as chairman sa isang entity? Yan ang isang titingnan natin sa investigasyon natin para nga magkaroon ng kalinawan. Di mo ba? Sir, Sa Martes pala, mga kababayan, ng presentasyon dito po kay NBI Director Melvin Matibag bilang witness. Kala ko kasi Monday. So ngayon, lahat ng gusto nilang itanong, pwede na nilang itanong dito kay NBI Director Melvin Matibag. may chilling effect daw po, sabi ni Senator Alan Cayetano, yung pag-iimbestigahan dito at parang iniisa-isa na daw sila. So, Well, unang-una, paano mo sasabihin may chilling effect? Meron na po bang botohan kung sino ang boboto for impeachment tsaka acquittal? For acquittal or conviction? Wala pa naman eh. May isip ko ba kung meron ba by this time, masasabi ko ba ang iboboto niya, conviction or acquittal? Hindi po ba? So paano natin sasabihin? Ang bottom line dito at malinaw na proseso at ebidensya bilang NBI na investigating body, base sa dokumentong dumating sa atin at ilang reklamong dumating sa atin, kailangan namin gawin ang investigasyon. Sir, sabi po ni Senator Cayetano kahapon, sir, na just because walang bidding, may anomalya na. Ano po yung masasabi niyo, sir? Because under the procurement law daw po, there are many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na. I agree because there are several modes of equipment under procurement under the Procurement Act. Kaya nga po tayo mag-iimbestiga. Sa Tama! natin, gusto nating malaman kung paano ginawa ang procurement. Kung kinakailangan idaan sa bidding, idaan natin sa bidding. Ito na lang po, bottom line. Kailangan po natin gawin yung investigasyon dahil nga maraming katanungan. Yun lang po. Okay na. Director, sabi rin po kahapon ni Senator Alan Cayetano na paano naman daw kung sabihin niya magpa-investiga rin siya. At sabi nga rin po niya kung magiging mainit daw yung ulo niyo dahil yung sa NBI Academy daw. Hindi, huwag natin palakihin yan because ang context doon, nagbibigay siya ng halimbawa, that is hypothetical. Kasi malabo naman yun na magkaroon na ng kontraktor dahil yung lupa nga hindi pa na-transfer sa amin eh. Wala pang ang plano eh. So hypothetical yun, para maintindihan ng tao. Hindi, at saka hindi mainit ulo ko. Nadirito kayo, hindi interview nyo. Sobrang saya ko pa nga eh. sir, tuloy kayo sa engagement niyo sa Thailand next week kasi matis ng testimony. Wala na, hindi na natin itutuloy. Hindi na tayo pupunta ron. No? Representative po ng NBI. Pero may pupunta. Actually, pinapunta na natin yan na rin, turuan, natanong niyo yan. Yung kasi yan, hindi naman siya ordinary na conference. I mean, it's a conference to be attended by yung counterparts namin sa Asian region, na darating si Director Kash Patel ng FBI. Kung maalala nyo, ang NBI nakatuwang ng FBI na ibalik yung one of the most wanted sa US sa mabilis na panahon. At tunayan, pinadalan pa ako ng personal letter ni Director Kash Patel to extend his gratitude at pag-congratulate sa atin. And because of that, mabibigyan sana tayo ng pagkakataon sa bangko nang on the side, magkaroon kami ng face-to-face na personal meeting, which will rarely happen ng NBA Director, nagkakaroon ng pakikipagtulong sa FBI Director. So sayang yung opportunity na yun because we will discuss a lot of issues and sharing of intelligence network, saka yung mga paano kami makapagtulungan. So yung tinargo na lang natin and I already communicated to Director Kash Patel na we will just request for some other time and some other occasion saka sa ibang lugar na lang para magawa natin yun. Director, last na, meron po ba kayong direktang message kay Senator Alan Peter Cayetano? Wala naman pero
katulad niya na palaging nagdadasal ay ipinagdadasal ko rin siya. At wala naman tayong balak na siya ay personally na relevant. Ang sa akin lang, ang NBI po, we are just doing our mandate. And as always, ang message natin, no one is above the law. Ano? Ayan. Okay, ito nyo mga kababayan. Total, nagdadasal daw si Alan Peter Cayetano. Pinagdadasal na rin siya ni NBA Director Melvin Matibag. Kasi mga kababayan, kita nyo ha, may laman yung huling sinabi ni NBA Director Melvin Matibag na walang nakakataas, kahit sino man, walang nakakataas sa kamay ng batas. Mga kababayan, so ibig sabihin, kung mapapatunayan talaga sa investigasyon ng NBI na nagkasala itong sina Alan Peter Cayetano at yung iba pa na masasangkot dito, mga kababayan, mananagot talaga sila sa kamay ng batas. So yan siguro mga kababayan yung mga dahilan kung bakit itong si Alan Peter Cayetano ay nanggagalaite at ginamit yung pagkakataon bilang senator judge para gamitin yung Senado na depensahan yung kanyang sarili, mga kababayan, magsalita doon ng kung ano-ano na hindi naman talaga related sa impeachment ni Sara Duterte. Ano po kaya para sa akin, mga kababayan, dapat maimbestigahan na po talaga lahat ng nangyayaring anomalya dito sa ating bansa, katulad yung flood control, katulad ditong anomalya sa SEA Games, mga kababayan, katulad ng impeachment ni Sara Duterte, at kung mapapatunayan na guilty yung mga guilty dito, dapat lahat papanagutin at lahat po dapat ay makulong para isang bagsakan na, mga kababayan. Ano po, kasi sa panahon lang ito nangyari to At dapat, mga kababayan, hindi na natin palampasin to. Kasi nung panahon pala ni Duterte, inimbestigahan na pala yan, pero walang pinanagot si Duterte. Dahil nga tinigil ang investigasyon at ang dahilan, mga kababayan, may pandemic. Yun naman pala, ang totoo dito, kung titingnan po natin, pinatigil yung investigasyon dahil kaalyado ni Duterte si Alan Peter Cayetano, at nakakahiya para kay Duterte na yung kaalyado niya ay makukulong dahil sa korupsyon, mga kababayan. Ano po? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan, mga kababayan.